once again, mabuting araw mga ka-Isukwela. For this first topic, we'll be discussing on how to get an SSS number and of course, pag-update ng records natin, no, if ever may kailangan tayong baguhin. So for the outline of my presentation, meron tayong walkthrough kung paano yung bagong pagkuha ng SSS number, no? And if ever na may mali tayong nagawa doon or may erroneous data na na-submit, maaari natin siyang baguhin by updating yung records natin. And lastly, yung mga frequently asked questions regarding doon sa mga topic natin, no, on how to get an SSS number. So before, dati kasi, a few decades or years back, ang pagkuha ng SSS number ay pupunta ka muna, no, sa branch, and then dala mo yung mga requirements mo and you will be filling up a piece of paper, yung tinatawag nilang E1. Yun yung dati. Pero ngayon, leading towards digitalization na tayo. So pwede na natin siyang gawin at the comfort of your own home, kahit laptop or desktop or kahit cellphone. Pwede na natin siyang gawin. So meron tayong video dito, no, walkthrough siya on how to get your SSS number. But before we proceed with that, or bago nyo gawin talaga to, no, make sure na meron tayong prepared na scanned copy of any valid document, birth certificate man yan, or valid ID, any government issued ID. Mas maganda kung primary ID, no, mga passport, driver's license, wala pa pala. Driver's license, passport, yung mga nasabing yun. And make sure na meron tayong active na email address. Kasi later on, gagamitin natin siya para i-verify yung link na isa-submit. So, ipe-prepare natin to para maiwasan yung malag out or bumalik sa simula. Kasi merong idle time yung ating website, no, na pag hindi siya nagalaw for around 3 minutes, maaring back to zero tayo. So ayun, kung meron na tayong prepared scan copies of valid ID and yung mga documents natin, make sure na meron na rin tayong email address na dapat na-access natin. We may proceed with this. So punta tayo sa official website and please watch this video.
So ayun mga ka-eskwela, a few reminders again, if ever kukuha tayo ng SSS number, be sure na meron tayong scan copy ng valid documents natin. And of course, dapat meron tayong active email address kung saan may access tayo. And even if wala tayong possible na wala pa tayong documents, no, pwede pa rin naman natin siyang gawin. Yun nga lang, ang makukuha nating SSS number, may status siya na temporary. Meaning ng temporary, hindi pa siya pwedeng mag-avail ng mga benefits, ng mga loan privileges. So, mahuhulugan pa rin naman siya, no? Valid pa rin naman siya. That will be your lifetime SSS. Pero yun nga, by the time na kukuha ka na ng mga benefits mo, sickness benefit, maternity, or maglo-loan ka na, babalik ka sa umpisa sa pag-submit ng mga documents, no? Yun na papasok yung updating of records. So dito sa updating of records, meron tayong dalawang paraan. Una, yung online natin. Pangalawa, yung offline. So sa online natin, ang kailangan natin dito, no, again, is yung access natin sa online account na my.sss. So kailangan mo na register tayo doon. At ang magagawa lang natin dito ay yung pag-update ng contact information. Meaning ng update, meron na siyang data dati, no? And then naging inactive lang siya or wala na tayong access, kaya papalitan natin. So totally, kung wala pa talaga siyang laman na data, lalagyan pa lang natin. Diba, wala ka pang cellphone number na nakalagay sa records mo at lalagyan mo pa lang. Hindi siya pwede. Ang pwede is yung meron ng laman and then papalitan mo pa lang. So once you're registered sa my.sss official website natin, www.sss.gov.ph, log in, and under member information, click on the member details, tapos click natin yung update information. Dito, makikita natin yung mga maaari nating palitan or i-update. Andiyan yung mailing address, foreign address, telephone number, mobile number, and yung email address. So, i-click lang natin kung ano yung gusto nating palitan at indicate natin kung ano yung active na, yung gusto nating ipalit. Once done, click on next. So, may confirmation dito na yung dati yung email address ay papalitan na natin ng PAN. Once submitted, manghihingi siya ng ng confirmation dun sa email natin. So, kailangan natin siyang i-verify within 3 working days. Dun sa email, kumbaga, isa to sa mga safety features ng website natin. To verify if kayo talaga yung nagre-request ng updating. So, kailangan natin siyang i-update din or i-verify dun sa email address natin. Otherwise, within 3 days, kung hindi natin magawa yun, back to zero tayo. Or babalik ulit or disregard yung request natin for the update of the information. So, yun yung mga limitations ng online updating natin. Nakalimit lang siya sa foreign email address, mailing address, telephone, and cellphone. So, kung wala doon yung mga papalitan natin or yung i-update natin, kailangan na natin mag-offline. Doon sa offline, kailangan natin ng form, which is the member data change request form or yung tinatawag natin e-form. So, downloadable to sa website natin, but for your convenience, meron tayong QR code dito na maaari nating i-scan if ever kailanganin natin nung form na to. Though, this form is available sa mga branches natin if ever na pupunta tayo doon, readily available naman siya. So you may file sa pinakamalapit na branch na gusto natin. So itong form na to, ginagamit siya if there are any updates or may kailangan tayong palitan sa records natin with SSS. So makikita natin dito sa form na itong mga data, yung mga maaari nating palitan. Ang kailangan dito, if ever na mag-file tayo or magsasubmit na tayo dito, constant requirement yung valid ID nung nasabing member. So, either one primary ID or dalawang secondary. So, primary IDs natin are the following, driver's license, passport, UBIT. Secondary naman, barangay, NPI clearance,
May listahan naman yan sa likod. So, ito yung mga kailangan nating filaban. Ayan. If ever mag-change tayo ng status from employed or self-employed, i-click lang natin yung self-employed na yan. So, be sure to fill up yung mga data dito. And reminder, baka kasi hindi natin makita. Ma-overlook natin dito sa upper right corner nakalagay kasi na black ink only. May mga instances kasi na blue yung nagagamit. Sayang yung effort, no? Medyo mahirap pa naman magsulat sa papel na yan, lalo na maliliit yung mga boxes. So make sure na meron tayong black ink pen whenever we will submit this form. So primary ID isa or secondary ID dalawa. Now, since constant yung mga requirements na to, no, dumadagdag lang yung mga requirements if ever meron tayong kailangang palitan, no? Kasi ito yung magiging basis natin para sa pagpapalit ng data. If ever naman, mag-change tayo from employed to voluntary or gugustuhin natin magbayad na voluntarily for whatever reason you got separated from employment, nag-resign kayo, no? And then, ayaw nyong may mga patlang yung inyong mga contributions. Gusto nyo mag-voluntary. Tinatanong kadalasan, paano magpalit from employed to voluntary? Good news, mga ka-eskwela, hindi natin kailangan mag-submit ng form. All we have to do is generate a payment reference number. Later on, magiging topic din naman siya, no? But dito, pag pinalitan natin yung membership type natin from employed or OFW to voluntary at nag-generate tayo ng PRN and nabayaran natin yung PRN na yon, automatic na siyang mag-change. So, hindi na natin kailangan mag-submit ng any forms sa SSS. Ayun, automatic na siya. So, next naman, kanina, nabanggit natin, what if nag-apply ka ng SSS number and then hindi ka nakapag-submit ng form or ng valid ID or the documents natin, since magiging temporary yung ating status, para maging permanent siya, kailangan natin magpasa ng form na to together with yung mga documents, no? Birth certificate with yung IDs natin or passport. Since passport ang requirement naman natin doon is birth certificate din. So, pwede na yon. Pilapan lang natin to dito sa side na to, sa baba. Ayan. If ever naman na meron tayong kailangang i-correct sa birthday natin or sa pangalan, yun pa rin naman yung magiging requirements natin, no? Sa primary ID, dalawang secondary, and birth certificate. Pero kung may passport tayo, kahit passport na lang, no, that would suffice. So ilalagay natin dito yung mga data. Ito yung dati nating pangalan sa record, tapos yung bago na or yung corrected na. Sa pagko-correct ng pangalan, meron tayong distinction dyan eh. May tinatawag tayong simple correction and complex, Meaning ng simple sa pangalan, parang 1 to 2 letters lang siya. Pag simple correction kasi, within the day, mapapalitan siya. Pero pag complex naman, yun ay yung 3 letters and or more, magiging complex na siya. So it would take a month or months bago siya mapalitan talaga. So yung mga simple correction, nandito yung 1 to 2 letters ng pangalan. End to end niya. Ayan. Completion of middle name. Halimbawa, middle initial lang, A lang yung nakalagay sa record natin. Kukompletuhin natin siya ng, let's say, Adobas. So, completion lang siya from middle initial to middle name. Simple lang siya. Pero kapag middle initial nyo ay A, and then papalitan nyo into letter C, gagawin yung Castillo na, magiging complex na siya. So, yun yung pinagkaiba niya. Change of name due to remarriage, simple correction din siya. So again, simple correction would take a day or on that day na pinasa nyo yung document na yan. Complex naman, it would take months. Birth date, even if
isang number lang yung papalitan natin, 1976 to 1977, complex na siya. Kasi pati yung retirement ng ng member mauurong. So we need to verify it with PSA na rin yung validity ng records tsaka ng data prior to generating yung bago nating birth date. So that will be a complex correction. If correction of name due to naturalization, so ang requirement natin dyan is isang primary, dalawang secondary, and certificate of naturalization from the country. And identification of certificate from the Philippine Emigration. Ayun. For correction of sex, with a primary ID, so constant to, yung mga nasa taas, constant yan, na kailangan may ID tayo, whether one primary or dalawang secondary. And birth certificate. Paano naman kung yung birth certificate mismo yung mali? Sa mga ganong instances, hindi natin siya pwedeng ipasa kung mali yung birth certificate natin. Unfortunately, kailangan muna nating ayusin yung nasabing dokumento. Ayusin muna natin siya sa PSA. And once na maayos na siya, doon pa lang natin siya pwedeng gamitin. So, make sure na tama yung dokumentong isasubmit natin. Kasi every changes sa records natin with corresponding document, yun yung magiging basis natin sa SSS. Basihan, para baguhin yung nasabing record. So kung mali in the first place yung ating document na ipapasa, hindi siya mag-deliver. So updating of marital status, again, one primary ID or dalawang secondary ID, and of course, marriage certificate. So ito yung mga kailangan nating fill upan sa nasabing form. So, kung mapapansin nyo, yung dito sa part na to sa taas, palagi siyang naka-yellow. Kasi palagi siya dapat, whenever you would submit this form, kailangan naka-fill up talaga yan. Again, with black ink yung kailangan. Changing of civil status. So, isasabit natin yung E4 and whichever is applicable sa request of change natin. So, if single to married, marriage contract, marriage certificate, if legally separated, kasi marami rin nagtatanong, paano ko tatanggalin yung asawa ko as a beneficiary? Or ayoko na yung pangalan ng asawa ko kasi nag-away kami, mga ganun, Unfortunately, hindi siya basta-basta pwedeng baguhin. Kung nag-break lang kayo for a few months or kung gano'n man, kailangan natin ng legal separation of paper, finality of annulment, or decree of legal separation. Yun yung kailangan nating submit. So medyo magastos yun, Unfortunately, since yung pa lang naman, yung paraan para manal and void yung kasal, yun talaga gagastusan sa mga nagtatanong. So married to widowed, kailangan natin ng death certificate ng spouse if due to death, or court order if may presumptive death na dun sa spouse. So updating of name due to remarriage, depende rin kung ano yung nangyari dun sa former spouse ng member natin. So death certificate of spouse, or kung annulled na talaga, certificate of finality of annulment, certificate of divorce, so mapapansin natin, depende sa scenario kung bakit niya papalitan, nagbabago yung mga requirements na kailangan i-submit. So, if ever, kung ano yung applicable dun sa request ng member natin, kailangan talaga merong valid documents. Sa pag-update naman ng beneficiaries, ito din kadalasang tanong, if legal spouse yung idadagdag natin, kailangan natin ng marriage certificate. Of course, may corresponding may kasama na siyang ID kailangan. ID ng member na magsasubmit. And for the spouse, marriage certificate. And for your child or children, birth certificate nila. So mga nagtatanong, paano kung kapatid, pamangkin, pinsan ko yung ilalagay ko as beneficiaries? Hindi na kailangan.
birth certificate nila. So, pangalan lang and then yung declaration lang dito sa form na to. Okay? If ever naman, no, hindi natin, mahihirapan tayong pumunta sa branch since over the counter talaga yung pagpa-file na to. Maaari bang through a representative? So, maaari naman yan. If you're a household employer, mismo yung employer maaari yung mag-submit, or if you're under a company, yung designated company representative or someone from the L501. So, yung L501 kasi, yan yung mga signatories ng companies natin or company natin. Usually tatlo yan. So, maaari sila magpasa on behalf of the member or yung designated company representative. Sa mga HR practitioners, I know, familiar kayo doon. No? Ito yung color, iba-iba yung color niya eh. May pink, may blue, may green, may white. Color-coded kasi siya per branch. So kung ikaw yung may hawak nun, ikaw yung nakapangalan doon, ikaw yung designated na company representative ng company ninyo to transact with SSS on behalf of the whole company. So, yun yung kailangan natin. Patunay na pinapayagan tayo no, nung nasabing miyembro to transact with SSS. So, together with that, kailangan natin ng, of course, yung E4 natin, IDs nung member natin na nagre-request for updating of records, and yung mga supporting documents niya, yung mga nabanggit natin kanina. If magpa-file siya no, ng correction of name or ng birth date, yung mga documents na yun. So for our frequently asked questions, number 1, does SSS issue a temporary number? Issue ba talaga sa SSS? Kasi nakalagay dun sa sa status ko temporary. So the answer is no. Hindi tayo nag-i-issue ng temporary number. Your SSS number is your lifetime SSS number. Kung nakalagay doon temporary, no, kukuha na lang ako ng panibagong SSS number. Wag na yung gagawin yon. All you have to do is submit an E4 with corresponding documents para matag na siya from temporary to permanent. Bakit nagkakaroon ng temporary status? Since online na yung pagkuha natin ng SSS number, kahit sino, kahit saan, pwede kang kumuha ng SSS number. Kahit ako, pwede akong kumuha ng SSS number ng taong hindi pa pinapanganak. I mean, mag-embed pa lang ng data. Pwede ko siyang hulugan as a voluntary member. Diba? Papasok naman yung mga hulog doon. Pero by the time na kukunan ko na siya ng benefit, or magda-loan na ako sa kanya under that SSS number, hindi pwede. Kasi, hindi pa niya napapatunayan na existing siya na tao, natunay siyang tao. So, if ever, ganun yung natin, yung scenario natin, all you have to do is to prove na sa inyo talaga yung SSS number na yon and nag-e-exist yung taong na yon by submitting valid documents, valid IDs, and birth certificate. So, isa siya sa mga safety measures ni SSS para mabawasan or ma-eliminate yung mga fraudulent claims natin ng mga benefits and privileges such as loans. How can a member remove their legal spouse as their beneficiary? Kadalasang tanong yan. Unang-una, kailangan ng pera para sa finality of annulment, for the annulment process. Kasi yun talaga yung legal document na kailangan natin. Legal separation of papers and yung finality of annulment, together with the two valid IDs, yun yung ipapasa or sasubmit natin sa branch ni SSS. What are the data that can be updated online? So, limited siya dito. Again, updating lang yung maaari. Meaning, meron na siyang data before, papalitan nyo lang siya. Pero kung totally wala pa talaga nakalagay,
di natin siya pwedeng lagyan. E4 talaga na form yung gagamitin natin doon. So to answer the question, limited siya sa mobile number, telephone number, email, mailing, and foreign address. If yung papalitan yung data is wala sa nabanggit, Form E4 yung kailangan natin. Next, can the E4 be submitted by a representative? So, maaari naman, if ever ang magpa-file is yung household employer natin, if you're a household helper, maaari siya, or you're under a company, together with these documents, unang-una, yung company representative card, L501, if sila yung designated person to transact with SSS, maaari nila yung isubmit together with the two valid IDs of the concerned member, their L501 or company representative card, or for household employer yung mga IDs nila. So, yun nga, ang pagsasubmit ng E4 natin ay done by visiting the nearest SSS office. Ayun na lang rin, reminder na rin sa lahat, do our due diligence to check our records if everything is correct, everything is accurate, para whenever we file for our benefits, magiging seamless na siya. Because just imagine if there are discrepancies with your records, may kailangan kayong i-file. Let's say sickness benefit. And all of a sudden, makita nyo na yung record nyo kay SSS, mali pala yung birth date, mali pala yung pangalan. Now, kung magpapile ka na, kailangan mo munang ayusin yun. Sasubmit ka ng birth certificate. Paano kung mali or may discrepancy din yung birth certificate natin? So, aayusin pa muna natin yun sa PSA. Worst case scenario, wala ang record sa PSA, sa local civil registry kung saan ka pinanganak. What if nasa, Visayas or Mindanao? So, medyo mahirap talaga. Now, yun ay kung buhay yung member. I mean, ikaw yun eh. What if death benefit na yung pinag-uusapan? Diba? So, marami pang prosesong pagdadaanan. So, ngayon pa lang, you have your time, make our due diligence to check our records. Pero whenever we need a benefit from SSS, magiging seamless na yung ating pagpapile. So, yun lamang. That actually ends my presentation. Maraming salamat. Hopefully, kahit pa paano may natutunan. For now, I'll be giving back the virtual floor to our facilitators, Ms. Neds and Ma'am Janina. Alright, so thank you, Sir Rodel, sa pag-discuss ng ating first topic, which is about how to get an SS number and updating of records. Okay, so before tayo mag-proceed sa Q&A portion natin with Sir Rodel, I would just like to share an advertisement, syempre, for those of our members na hindi pa po nakakapag-download ng panibago nating SSS mobile app. Ayan, hindi nyo na kinakailangan pa mag-access dun sa ating website kasi through your fingertips ay kayang-kaya nyo nang mabuksan ang inyong record sa SSS to check your contributions at the same time to apply for loans or kaya sa benefits natin. So the SSS mobile app is available on Google Play, Apple App Store, and Huawei App Gallery. Okay. So, proceed na tayo, no? Nakikita ko yung ating Q&A. Ang dami na ring mga katanungan. And yung mga hindi namin masasagutan live ay for sure naman dun sa Q&A, masasagutan namin yan dyan. Okay. So, Sir Rodel, are you ready na doon sa mga questions ng ating mga kaeskwela? Ayan, nagbabalik na si Sir Rodel. Okay. Okay, sige. So for the first question, ay, anonymous kaagad. Hindi nagpakilala ang ating kaeskwela, hindi natin siya ma-shout out. Pero ang kanyang tanong ay, meron po kami new employee with previous SSS number but unfortunately, he forgot his number and so lost all his SSS records. Need po ba siya na mag-apply ng panibagong SSS number? Ako, ayun, sa mga kaeskwela natin,
wag na kayong kukuha ng SSS number if you know na meron na kayong number before. Kasi ang mangyayari diyan if ever kumuha kayo ng SSS number, kukuha lang kayo ng panibagong sakit sa ulo. So, in obtaining your SSS number, your lifetime SSS number, all you have to do is proceed dun sa pinakamalapit natin na branch ng SSS at magdala tayo ng valid IDs. Tatanungin naman nila, no, or i-check naman sa system natin kung ano yung name with that ID, with the corresponding 10-digit SSS number. They would ask you questions that only you can answer based on your records. And once proven na sa inyo naman talaga yung SSS number na yon, ibibigay naman. So, hindi rin pwede dito yung, halimbawa, inauthorize ako ng someone to get his or her SSS number. Kahit na may SPA pa yan, hindi siya po pwede. Since personal yan, ang SSS number ninyo ay personal, tanging sa inyo lamang ibibigay ito para mapangalagaan din yung SSS number na yun. Since SSS number, sacred yan. Sa inyo lang talaga ibibigay yan. So, again, punta sa branch, valid IDs, and then we will conduct an interview to verify if the number is yours. Ayun po. All right, thank you, Sir Del, for answering our first question. Hopefully na liwanagan yung ating mga kaeskwela na with similar questions kung paano if nawala yung copy ng kanilang SS number. Okay, so moving forward to the second question, if wala pa raw pong IDs from a question no anonymous participant ulit, ano daw ang pwedeng ibigay especially sa mga fresh graduates? Ayun, hindi niya na banggit, no? Shout out anonymous. If this is for obtaining an SSS number or verification or E4. For submitting of or generating an SSS number, not necessarily din naman kailangan ng ID, no? Kailangan lang natin ng birth certificate, pwede naman yan. NBI clearance, since fresh grad, I assume, mag-a-apply na rin siya ng trabaho. Barangay certificate, barangay ID, pwede siya. But if you're gonna submit an E4, requirement kasi talaga yung ID. So pag ganun, siguro masasuggest ko, no, kung kailangan talaga ng magsabit ng E4 at wala pang mga valid ID, kuha muna tayo yung mga madadaling ID na kunin. Isa dyan is yung barangay ID, NBI clearance, since magagamit mo rin naman yung NBI clearance na yun since mag-a-apply na ng trabaho. So yun muna sa mga madadali. And again, for getting an SSS number, no need naman for IDs. Just birth certificate, scan nyo lang yon, and then sundin lang yung process dun sa website natin. Ayun po. Alright, maraming salamat Sir Rodel. And for the next question, okay, from Miss Lalaine Dalio, what should I do po if mag-change contact details sa website pero walang authenticator set up and wala na yung old number so walang OTP? Offline lang po ba ang only option? Ayun, shout out Ma'am Lalaine, ano? For this case, since hindi na rin gumagana yung authenticator app, or kung meron mang app before na nawala na for whatever reason yung cellphone na yun, and yung cellphone number naman is wala na rin, ang kailangan na lang natin gawin talaga dyan is to proceed with the branch, submit ng E4. Dun sa E4 na yun, mag-change tayo ng request for changing of contact information, yung cellphone number natin. Simple correction lang naman to. Ang attachment lang na kailangan natin is 2 valid IDs, 2 secondary or 1 primary. Once submitted within the day, since simple correction lang naman yun, mapapalitan na. So once na napalitan na, pwede nyo nang magamit yung cellphone number na yon to receive the TOTP para mabuksan yung ating My.SSS account. So yun, sana nakikinig ka pa, Ma'am Lalaine. Shout out sa'yo. Good morning. Okay, thank you Sir Rodel, and hopefully kay Ma'am Lalaine ma-open niya na rin yung kanyang My.SSS account soon. Okay, so moving forward to the fourth question. Anonymous ulit, no? Hindi nagpapakilala yung ating mga ka-eskwela, parang mga shy type sila. Okay, so good morning. Question po, meron naman pong nakalagay na updated address sa information ko pero hindi daw makapag-file ng loan since need daw po mag-update ng address using E4. So personal po ba dapat ito?
Ayun, shout out no Anonymous. Yun nga lang, hindi natin alam kung ang nakalagay doon na address is for mailing address. For availing of loans kasi, kailangan merong home address, eh. So, kung ganun man yung kaso, yun na nga, E4 ang kailangan nating ipasa. So, for submitting of E4, um, better kung personal. But in case na hindi nga makakapunta yung member for whatever reason, if you're under a company, pwede mong i-designate yung company representative ninyo or someone na signatory dun sa L501 para mag-submit ng Form E4 mo on your behalf. So, ang requirements dun, if you're gonna submit it on your own, is 2 valid IDs, 2 secondary, 1 primary. Yun lang naman. But kung kailangan siyang ipasa through a representative, together with those documents na nabanggit, kailangan din ng company representative card, company ID, or yung mismong L501 ng company. So, ayun, kay Miss or Sir Anonymous. Okay, maraming salamat Sir Rodel. Hopefully naliwanagan din 'no yung ating kaeskuwela and makapag-loan na siya sometime. Okay, so, next question naman natin, another anonymous participant, I tried to update my record online, yung pag-change ng temporary SSS at hindi rin nababago yung home address sa member basic information, eh. Yun ang need palitan. Ayun, shout out and good morning sa ating pang-apat na anonymous, ano. So dun sa pagbabago kasi natin ng ano, ng address, meron pa siyang hindi ko rin alam kung na-verify niya through online or through email since once nag-request kasi tayo ng updating of records, kailangan pa siyang i-verify dun sa email natin. So make sure na na-verify natin 'yun, no? Otherwise, within 3 working days, kung hindi natin siya ma-verify, mabu-void yung request natin for updating of the said email, may home address rather. Yun nga rin pala, sorry. Ang home address ay hindi maaaring palitan sa online. Mailing address lamang. So, pag ganun, home address ang kailangan natin palitan, kailangan na talaga natin mag-submit ng Form E4. So, Form E4 with 2 valid IDs. Ayun po. Okay, thank you, Sir Rodel. And for our last question from Miss Edith. Okay, shout out sa'yo, Ma'am Edith. Hopefully, nandito ka pa sa ating webinar. Okay, so 2 questions from her. Number 1, need po ba ng notarized affidavit if mag-correct ng name or birth date or other details information ng members? For the second question, if mag-change ng membership from employed to self-employed, need pa ba ng proof of income or details tulad ng business permit or DTI certificate? Ayan, shout out and good morning, Ma'am Edith. So, for the question number 1, kailangan lang naman sa pagpapalit ng pangalan or birth date, lalo na kung simple correction siya, is yung birth certificate. So, together with the 2 valid IDs, kailangan natin ng birth certificate. Ang notarized affidavit, kinakailangan lang yan if ever talagang totally, completely different person yung papalitan, no? Parang mag-o-obtain ka ng panibagong identity. Yun is magiging complex correction na. Kapag complex correction na kasi, kailangan pa natin i-verify din with PSA yan. Yung nasabing dokumentong isasubmit natin. So, nakadepende no, kung simple or complex correction yan. Number 2 naman, if mag-change ang membership from employed to self-employed, kailangan pa ba ng business permit from DTI or any certificates? So, hindi na kailangan. De-declare lang natin, wala namang documents na kinakailangan doon. Ang kailangan lang natin is yung form itself, the Form E4, the valid IDs, and i-declare lang natin doon sa upper corner, kung ano yung nature of business, kung magkano yung estimated monthly income, and from that declared monthly income, doon magbe-base ng 15% para sa contribution rate ng member. So, ayun, Ma'am Ed. Fully na nasagot ko yung question niyo.
Okay, so maraming salamat Sir Rodel sa pagsagot na ating mga questions from our ka-eskwela. And bigyan naman ulit natin si Sir Rodel no, ng virtual claps for the topic, first topic natin, and sa pagsagot ng ating mga questions. Again, maraming salamat, Sir Rodel. Makakahinga ka na. Tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo.